10 o'clock na. Sandali, meron ka bang naaamoy ngayon? Tama. May kakaiba ako naaamoy at mabango naman siya. Tama ang dating ko. Magaling. Kawawa ka naman. Nakulong ka sa lugar na to. Hayaan mo ipasyal kita. Dadaling kita sa labas para maarawan ka. Ang init naman dito. Shido! Ano na? Ano nang balita? Kamusta na kayong dalawa? At ikaw, anong ginagawa mo rito? Coffee shop to, di ba? Walang kautos ang pagbawalan ng mga kliyente. Di ba, sir? Tama ba ako? Oo, tama ka. Welcome ang mga kliyente dito. Kailangan nga lang magbayad ka agad. Dahil hindi pwede dito ang utang. Shido. Ang sabi nila, ikaw ang offspring ng Mali. Totoo ba ang balitang yon? Totoo yun. Bakit? Naitanong ko lang. Teka lang, talaga bang nakatira ka sa bahay nila Madoka? Gusto mo ba silang madamay? Paano kung pumunta doon yung mga naghahanap sa'yo? Paano na sila? Paano kung madamay pa sila? Wala ka nang pakialam doon. Problema ko na yun. Pangako ko, poprotektahan ko si Madoka. Hindi ko siya pababayaan. Kahit pa, isakripisyo ko ang buhay ko. Hi, kamusta kayo? Hi, Miss Heaven! Ano, Heaven? May bagong misyon na ba kami? Kumusta? Oo nga pala, Shido. Salamat sa tulong mo, Walang anuman. Tawagan mo lang ako. Ano? Tawagan ka? At para saan naman? Anong ibig mong sabihing tawagan ka? Bakit? Hindi niyo ba alam? Pareho na kami ng pinagtatrabahuhan ngayon. Nung umalis kayo para mamigay ng leaflets, hindi ko kayo mahanap. At bigla akong nakita si Shido na naghahanap ng trabaho. Maganda yung pinakita niya at nagustuhan ng mga kliyente. Kaya ayun, tinulungan ko. Ganun ba? Get backer? Paano na ang kabuhayan natin? Kung ganun, kailangan ka na namin sa negosyo ngayon? Ha, Shido? Gusto ko makapagbayad kay Madoka. At wala naman nagbabawal sa akin na gawin ko ang bagay na yun, hindi ba? Oo, wala nga. Kaya umalis ka na dito ngayon na. Wow, ang ganda naman ito. Ikaw ba ang gumawa nito, Mr. Mosquito? Imposible. Isa yung sunflower. Nagawa ni Van Gogh. Van Gogh? Si Vincent Van Gogh. Sikat siya nung unang panahon. Para malaman nyo, isa siyang sikat na world-class post-impressionist painter. At dahil nga sa natatangi niyang husay at galing sa pagpipinta, nakilala siya bilang Inferno artist. Oo nga. Narinig ko na nga ang pangalan niya noon. At alam mo ba, Ginchi, kahit nakilala pa ang pangalan niya noon, isa lamang ang nabenta niyang artwork sa buong buhay niya. Walang sino man ang nagbigay parangal sa kanya. Noong 1890, bigla siyang nawala at hindi na nagpakita. Ang pinakasikat na artwork collection ni Van Gogh ay ang Sunflower Collection. Hindi ko alam. Bakit ang daming alam ni Van pagdating sa artwork? Huwag ka mag-alala. Meron 12 sunflower artwork na nagawa si Van Gogh. Pero ang isang ito ay... Meron ka pa bang alam na iba? Ha? Hindi ito ang 12 gawa niya. Ngayon lamang natagpuan ang isang ito. At ito ang 13 sunflower. 13 sunflower? Hindi kaya may pagkakamali? Nabili ko ito at sinuring mabuti. At nasisiguro ko rin na ito'y totoo. Nagkakahalaga ito ng bilyon. O maaaring 1 trilyon pa. Isa itong kilala na pinakamalaking discovery ng millennium. Napagdesisyonan namin ipakita ito sa lahat pero pinag-aaralan pa nila ng palihim. At ninakaw ito sa museo bago magkaroon ng press conference. At nalaman namin kung sino ang kumuha nito at kung saan itinago. Kaya humihingi kami ng tulong sa inyo. Pakiusap ibalik niyo sa amin ang nawawalang 13 sunflower. At kung pwede, huwag niyo nang ipaalam kahit kanino, lalo na sa mga pulis. At sino ang hinala niyang kumuha? Kasama ang taong yun sa listahan ng mga pinaghahanap ng mga pulis. Ika-28 siya sa listahan ng pangalan niya. Ano yan?
Kilala si Clayman bilang magaling na magnanakaw ng mga artwork. Parang may plano silang humingi ng tulong sa Getbackers. Getbackers? Ah, kung ganon, kilala mo sila. Kung talagang kinukuha nila ang Getbackers, hindi natin sila kayang matalo, Clayman. Ah, kaya't kinakailangan ko ang tulong mo sa pagkakataong ito, Himiko. Hindi ba't sinabi mo sa akin na may isang pares na nagngangalang Getbackers? Narinig ko na tungkol sa kanila. At ang sabi ng iba, isa sa kanila ay may evil eye. At ang isa ay kayang kontrolin ng elektrisidad. Ang pangalan nila Iban at Ginji. Kakaiba silang dalawa. At talagang mahirap silang matalo. Huh. Kung ganon, kilala mo sila. Talagang malakas ang mga yon. At isa pa, alam mo ba na si Ban, natagpuan na niya ang sunflower. Magaling nga siya. Kahit hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari, basta ang trabaho ko ay dali ng artwork sa'yo. At gagamitin ko ang pabango para makatulog ang mga nagbabantay doon. Sigurado ang serbisyo ko at kasalanan mo kung bakit nasundan tayo ng mga yon. Talaga? Magaling ka rin naman. Pero kung makikinig ka sa akin, siguradong mas magiging magaling ka sa pagkuha ng mga artwork. Ganun ba? Malaki ang dangal ko bilang tagapamahala. Kung ganun, naiintindihan ako. Sana mapakinabangan mo ang dangal na yan. Dalhin mo ang sunflower sa isang pribadong gallery. Naiintindihan mo ba? Walang problema. Pero may gusto akong malaman. Ano yun? Ang alam ko, hindi na ipakita sa ibang tao ang ika-13 sunflower. At ngayon, nasa atin na ito. Hindi ako makapaniwala. Sabihin mo, ano ba ang totoo? Totoo ito. Totoong totoo. Huminahon ka. Tingnan mo nang malaman mo. Ang tunay na ibig sabihin nito ay hindi na kailangan pa ng paliwanag. Sapat na ang pinakikita nito para makuha ang loob ng iba. Wala akong alam tungkol sa art pero talagang kakaiba. Kakaiba ang nararamdaman ko dito. Na para bang naroon ng ganda at ang tunay na halimuyak ng bulaklak. Magaling ka sa pagsusuri ng painting, pero hindi mo pa rin masasabi ang tunay na hulugan nito. Hindi makakayang ipaliwanag ang bulaklak sa lugar na tulad nito. Dapat ilagay yan sa mas maliwanag, sa may sikat ng araw. Hindi ako sasama. Ayoko makialam sa problema nila. Shido? Sandali, Shido! Huwag kayong mag-alala. Kami na ang bahalang lumutas ng trabahong binibigay niyo sa amin, maliwanag. Mabuti naman kung ganon. At syempre, hindi pwedeng mababa ang ibayad namin sa inyo. 1 milyon. Ah, hindi. Mga 2 milyon siguro. 2 milyon! Ayos yun, Ban! Kung ganon, pumapayag kami sa mga pinagagawa niyo. Wow! 2 milyon! Sir, sa tingin ko kailangan na nating umalis. Ah, oo nga pala. Huli na pala tayo. Wow! Ang galing! Salamat po! Ayos yun! Ah, hindi yun ganon kalaki. Matagal nang nilikha ang painting na yon. Nakakaya nga ganon lang ang ibabayad ko. Pero kahit na, 2 milyon pa rin yun! Ano bang ginagawa mo dyan, ha, Genji? Sandali, Ban. Meron ba tayong orasan na di kuryente noong 19th century? Ha? Wala, manual clock lang ang gamit nila. Nakakapagtaka. Bakit may electrical circuit? Ban, bakit? Bakit? Bakit mo ginawa yun, Ban? Peke ito. Meron sila nilagay sa loob. Kaya naramdaman ni Ginji yung nilagay nilang electrical wave dito. Paano nangyari yun? Nagkakamali kayo. Hindi nyo kami maloloko. Hoy, kung sino man kayo, naririnig nyo ba ako? Wala kang silbi. Parating na dyan ang mga getbackers. Kaya mabuti pa, humanda ka na. Ang galing ni Ban at ni Ginji, di ba? Bilib ka na? Clayman, maraming istorbo sa atin. Kakailanganin mo ang tulong mo. Dapat maganda tayo sa kanila. Aasahan ko ang tulong mo, Poison Lady. At syempre, umaasa ako na makikita ko ang dalawang yun. Sina Ban at Ginji. Tao. At naniniwala ako na may suspecha ang partner niyang si Ban sa kanila. Maaaring dahil sa pera. Oo nga.
Tignan lang natin kung anong mangyayari sa kanila. Yan ang bahay ni Clayman. Sandali, Ban. Bakit? Hindi ba sinabi sa atin ni Heaven na meron silang itinatago sa misyong ito? Kaya sinabi niya sa atin na huwag natin tanggapin. Madalas na nagmamadali ka at gusto mo mabilis ang trabaho. Pero bakit nandito ka ngayon at nag-oobserba? Hindi naman yun ang estilo mo, di ba? Ginji, kilala mo ba kung sino at kung saan galing si Clayman? Ah, siya ang sikat na magnanakaw ng mga artwork. Ang totoo niyan, palayaw niya lang ang Clayman. Napaka-misteryoso niya dahil wala nakakaalam ng tunay niyang pangalan at kung taga saan siya. Marami na siyang nanakaw. At napatunayan na peke ang lahat ng mga ninakaw niya. Maaring hindi totoo yung 13 sunflower na sinasabi nila. Nung makita ko yung litrato, parang ibang naramdaman ko. Pakiramdam ko hindi totoo yun. Gusto mong malaman ang katotohanan? Mahirap para sa akin na maintindihan. Ang hina mo naman umintindi. Tama na, masyado ka na kasing marami yung kinikwento sa akin eh. Hindi konti lang yun. Sandali, Ban. May naamoy ka ba? Ano yun? Parang naamoy na natin dati. Huwag mo kamo yung Genji! Tigilan mo yung Genji! Ano kaya yun? Parang kakaiba ang pabango na yun Hindi mo! Teka, ano bang nangyayari dito? Tayo na, Genji! Kasama ni Himiko ang kalaban natin! Bilisan mo! Ban! Ban, sandali! Kumanda ka! Dahil hindi mo kami kayang talunin! Ban! Pasalubong siya! Himiko! 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 Sira yung pinto, Ban. Ayaw mabuksan. Tabi! Hoy! Himiko! Ban, ba't nagkaganon? Paano nangyari yun? Kitang-kita namin na si Himiko nagmamaneho kanina. At wala nang oras para makipagpalit siya ng sasakyan. Para akong pinapangungot. Kakaiba ang nangyari yun. Meron din siya. Katulad ng Evil Eye. Ban, kailangan mo magsakripisyo sa buong buhay mo. Dahil ikaw ang kanang kamay ni Ophiuchus. Ban, ikaw ang nagmana ng mapanirang mata. Tandaan mo, ikaw lamang. Ban! Ban! Ban, tayo na! Oo. Imposible yun. Ako lang ang may kakayang gumamit ng Evil Eye. Kaya paano mo? Ban, yun ba isang... Hindi maaaring may Evil Eye siya. Magagawa lamang yun kapag may eye contact sa iba. Naiintindihan mo ba? At si Clayman, paano kung hindi siya makapag-eye contact sa'yo? Pwede mo rin pag-gamitin sa kanyang evil eye power? Sigurado ako na naguluhan sila sa nangyari kaninang yun, Clayman. Hindi nakapagtataka. Maaaring isipin nila na ang nakalaban nila ay gumamit ng kakaibang kapangyarihan. Kaya nakakatuwa ang estilo mong Himiko. Maasahan ka talaga. Ang galing ng ginawa mo. Maaaring makilala ang ginawa mo kanina bilang art, Clayman. Alam mo, hindi maaaring ikumpara sa art ito, Himiko. Ito ay para lamang malinlang ang iba. Gayunpaman, hindi sila titigil hanggat hindi nila tayo natatalo. Bilisan na natin. Sayang ang oras. Banchan! Bilisan natin. Ha? Doon tayo. Bilisan na natin. Tayo na. Oo. Ano to, Ban? Ang shadow move! Ang Evil Eye. Hindi pwedeng gamitin ang Evil Eye sa parehong tao sa loob ng isang araw. Ano ito? Sandali, Genji? Genji! Ban, Genji,
Huwag mo naman ako takutin. Ban! Ban! Saan na kaya pumunta ang loong yun? Nasaan na siya? Ban! Ban! Anong ginagawa mo? Na-infection ako ng puppet fragrance ni Himiko. Sunod-sunuran ako ngayon sa kanya. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Paano? Anong gagawin natin? Electrical shock. Kuryentehin mo ako. Gawin mo na. Pero, paano yun? Bilisan mo na. Hindi ko magagawa Patayin yun. kita. Kuryentehin mo na ako, Gigi! Pero, Ban! Ban, dyan. Ban, ang galing mo talaga. Pinabilib mo ako. Nalampasan mo ang electric shock ko. Wala kang silbi! Teka, nasa na ba tayo ngayon? Nagising na rin kayo sa wakas. Ha? Himiko? Nakakaawa ka, Ban. Talaga? Huwag mo kaming tignan ng ganyan. Baka hindi ka tumagal, Himiko. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo kami dinala sa lugar na ito? Ako ang nag-imbita sa inyo. Oh? Mukhang napasarap ang tulog niyo. Umaasa ako na nagustuhan ninyo ang mga koleksyon ko. Lahat sila'y magaganda at kilalang mga obra maestra. Oh, alam namin. Sabihin mo nga sa amin kung paano nyo nakuha ang lahat ng mga yon, ha? Anong ginawa nyo doon? Ha? Alam ko na. Siguro naging partner mo si Hachiso sa art gallery, ano? Tama ba? Ninakaw mo ang painting kasama ng kasigurudahan ng buhay mo. At pagkatapos, kinuha ni Hachiso ang pera. Hindi ba tama ang hinala ko? Nakakatawang prediksyon yan. Bakit kaya hindi mo suriing mabuti? Tingnan mo kung tunay nga ang bulaklak na painting na yan. Ban, teka. Tingin ko, peke ang sunflower painting na yan. Pero, parang mahirap sabihin kung tunay nga yan o hindi. Hindi kailangan ng paliwanag ng isang tunay na art. Naintindihan mo na ngayon? Ang nasa puso at isipan ni Van Gogh. Ano ito? Saan ang galing ang kapangyarihan niya? Isa ba itong milagro? Paano naging posible ito? Maaari ka nang umalis ngayon. Pumunta ka kung saan mo gusto. Sa lugar na may liwanag.